And praise the Lord. Sa umaga po na ito, tayo po ay dadako po sa ating pag-aaral po sa umaga po na ito. Ako po nagpapasalamat sa Diyos kasi dalawang topic na lang. Matatapos na po natin yung Book of Romans. Next Sunday, yun po yung last natin na discussion about this book po. Kung nandito po kayo for a long time, for 3 months, ay starting last March po, we study po yung Gospel Explain and Gospel Express, no? And this May po, month of May, nag-focus po tayo sa Gospel Express. Kung paano natin maisapamuhay po yung ating pananampalataya, yung ating natanggap na mabuting balita. Kaya, ibinigyan po tayo ng instruction ni Pablo po, starting Romans chapter 12. Kung nakita nyo, we discuss po surrender. Ano ba yung response natin sa gospel? Doon sa mabuting balita. Sabi natin, yung gospel, alam niyo po, yung aklat po na ito, ang pagkakaiba po ng aklat po ng Bible sa lahat ng mga books po sa mundo na ito, ang aklat po na ito is transformational. Ang ibang aklat is informational. Pero itong aklat po na ito, ang Bible po, salita ng Diyos, ay transformational. Ibig sabihin, kaya pong magbago ng ating buhay. At ang laman ng aklat po na ito ay nakasentro po sa mabuting balita. From Genesis to Revelation, ito po'y patungkol sa kabutihan ng ating Panginoon at pagliligtas ng ating Panginoon. At yun po yung diniscuss natin from Romans chapter 1, verse chapter 11. Ngayon, paano tayo mag-response doon? Paano tayo tutugon? Anong gagawin natin? Dahil tayo po ay mga iniligtas na ng Panginoon, anong buhay ang meron tayo dapat? Okay? Naintindihan niyo po? Kaya sabi natin, dapat ang taong iniligtas, naligtas ng Panginoon, ay sinosurrender niya yung buhay niya sa Panginoon. Pangalawa, serving others. No? Pangatlo, sasubmit ka sa mga otoridad, sa mga nakakataas sa iyo. No? Last Sunday topic po natin yon. And ngayon naman po is strengthening one another. No? Strengthening one another. The very purpose of God po kung bakit tayo iniligtas ng Diyos at inilagay po tayo sa isang community, sa isang simbahan. Hindi tayo niligtas ng Diyos, okay, mag-isa ka na lang dyan, bahala ka na sa buhay mo. Kundi niligtas ka ng Diyos at inilagay ka sa isang spiritual family na ang tawag po natin ay church, no? Kaya ang purpose ng Diyos kung bakit tayo nandito, para magpalakasan tayo, magtulungan, no? Magdamayan. Tayo po, tayong lahat po na kilala sa Panginoon, niligtas tayo ng Diyos. Sabi natin nung nakaraan, di ba, niligtas tayo sa kasalanan, sa kamatayan, at pinalaya tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng Diyos ng bagong buhay, at binigyan din tayo ng Diyos ng passion. Passion to love Him, to serve Him. No? Pero, this is the reality po. Once na ikaw ay nakakilala sa Panginoon, di ba, sabi ng Bible, ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala nang dating pagkatao, siya'y bago na. Naniniwala po ba kayo doon? Binago tayo ng Panginoon. Pero yung pagbabago na yon ay on process. Pinoproseso tayo ng Panginoon. Pero alam niyo ba, na meron din mga bagay na hindi binago ng Diyos sa buhay po natin na nakakilala tayo sa Diyos? Meron mga bagay na hindi binago ng Panginoon. At yun po yung ating pagkakaiba-iba o yung ating differences po. Hindi binago ng Diyos, hindi tayo ginawang robot ng Diyos. Naiisa lang kilos natin dito sa church, lahat tayo nakaputi, pag tumaas itaas ang kamay, lahat tayo nagtataasan, tapos sabay-sabay tayo. Hindi gano'n, no? Kundi, kulto yun, no? Yung gano'n, no? Pero tayo, nung binago tayo ng Diyos, ay yung pagkakaiba-iba natin ay hindi po pinakailaman ng Panginoon. Okay? For example po, personality. Personality ng bawat isa sa atin. Iba-iba tayo ng personality. Tama po ba? Hindi binago ng Diyos yun. No? Yung uniqueness natin. Meron taong tahimik lang. Pag kinausap po, sagot niya, oo, hindi lang. Pag gano'n, no? May mga tao naman maingay. Kahit di mo kausapin, kahit di mo tanungin, sumasagot. Tama? Hindi binago ng Diyos yun. Yung ating personality. No? Meron naman ba, sakto lang. No, parang sakto lang. Kahit nga po kambal, di ba? Magkaiba. No? Magkaiba. Yung anak ko nga po, si Kaiden saka si Nathan,
makita mo yung pagkakaiba nila. Si Kyle, napapansin ko, medyo strong ang ano niya, yung personality niya. Pag pinagalitan mo, dinitigan mo, tititigan ka rin nun. Gaganon sa'yo. Pero pag sinignan po, pag tinitigan ko, minsan lumalayo yung yung matay, para bang magkaiba po sila, no? Hindi binago ng Diyos yun, yung ating mga personalidad, no? Kasi po, yung ating combined personalities ay pwede pong makatulong yan sa ating pagsama-sama. Ano pa po? Family differences. Kung saan tayo nanggaling, paano tayo pinalaki? Hindi po binura ng Diyos yan. Kung paano ka pinalaki ng magulang mo. Oy, Kristiyano ka na, kaya buburahin ko na lahat ng alaala mo at dapat ito lang yung maisip mo. Hindi ganon. Tama po ba? And cultural differences. Iba sa atin, galing po sa North. Iba naman sa atin, galing Visayas. Galing Mindanao. Ako, from Mindanao po ako. No? At, alam niyo po, dito sa subdivision, pag ang church po ay nasa subdivision, compare mo doon sa mga province. Kasi pag sa province, majority, taga doon talaga sila eh. Pero pag dito sa subdivision, halo-halo tayo dito. Di ba? Tama, mayroong mga Kapampangan, may mga taga-Norte, no? May mga taga-Visayas. At minsan po, nagkakarambulan. Di ba? Tama? Tama ba? Iba-iba po ang ating background. At kahit nga po, church orientation. Di ba? Siguro dito sa atin, majority or more than half of our congregation, mayroon ng pinanggalingan ng simbahan. Tama? Iba na pinanggalingan sa medyo maingay na simbahan. Di ba? Parang grabe yung pagsamba. Iba naman, galing sa tahimik lang na simbahan. Tama ba? Kaya pag nag-worship siya, parang okay lang, sakto lang. No? Pero pag iba, pag nag-worship, talagang buong puso. Kasi yun yung orientation niya eh. Okay? Kaya ito po yung challenge po sa atin. No? Sa umaga na ito, didiscuss po natin na paano ba yung differences, ito ba yung magbibigay sa atin ng conflict or magbabalanse sa atin bilang mga magkakapatid sa Panginoon. Kaya, ang title natin ngayon is United in Christ, Strengthen One Another. No? United in Christ, strengthen one another. The very reason why we are here, nanatili tayo dito, is Christ. Tama po ba? Ang pinaka nagko-connect sa atin, iba-iba yung pinanggalingan natin, pero ang nagbubuklod sa atin dito, yung ginawa ni Jesus at saka si Jesus. Tama? Ngayon po, ganoon din po ang Book of Romans. If you remember po, na-discuss ko po ito from the beginning, yung pinakauna, kung bakit sinulatan ni Pablo at sino yung mga taong sinulatan niya. Ang Book of Romans kasi, ang mga Kristiyano po sa Roma, ay sila po yung, marahil, sila po yung mga bunga nung mga nakakilala dun sa Pentecost, sa Acts chapter 2. Meron kasing Pentecost, bumaba ang banal ng Espiritu, ang sabi ng Bible sa atin, 3,000 daw po yung nakakilala sa Diyos. Nag-preach si Peter, 3,000. At ang possible po, yung mga tao nakakilala doon, kasi Pentecost kasi, piyesta po yan, nanggaling sa iba't ibang mga lugar, kaya yung nagtatang sila, di ba, nagsasalita sila iba't ibang wika, kasi po, galing yun sila sa iba't ibang lugar. And ngayon, umuwi na sila sa kanya-kanya lugar, at possible, itong mga nagpundang ng simbahan sa Roma, ay nagpakalat ng salita ng Diyos. At ganito po yung nangyari. Nung nagpakalat sila ng salita ng Diyos, merong mga hindi Hudyo na kumilala sa Panginoon. Na ang tawag po natin is yung mga Hentil, yung mga Gentiles. At yung mga Roman people po, they worship pagan gods. They worship pagan gods. They worship other gods. Pero nakakilala sila sa Panginoon. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi naman automatic na inalis ng Diyos yung background nila. Lalong-lalo na po pagdating sa pagkain nila. No? Kasi yung mga Hudyo, binasa kanina, medyo vegetarian. Yung mga Gentiles naman mahilig sa mga karne. And doon po nagka-conflict sa simbahan po nila. Possible, baka lalans fellowship tayo sa church, may kanya-kanya silang dala. At yung mga Hudyo, dala nila siguro mga gulay, prutas. Yung mga Hentil naman, nagdala mga karne. O anong mangyayari? O mamaya makikita natin. Now, paano tayo magpapalakasan po sa bawat isa po sa atin? 4 na bagay po. No? 4 yan. Sige isang oras. Kaya 4 hours. Medyo na po. Okay. Mabilisan lang po ito. No? 4 na bagay. Accept,
Avoid judging, appreciate, saka advance unity. No, advance unity. Number 1 po, accept. O, sabi ng verse 1, Romans chapter 14, verse 1, accept other believers, okay, who are weak in faith, and don't argue with them about what they think is right or wrong. Ano ba yung bagay dyan na right or wrong? Makikita natin yan. Pero tingnan muna natin yung salitang accept. Yung salitang accept po, ibig sabihin niya is to welcome, or to receive, or to take in the fellowship. Ilagay sa pamilya. Maging close ka sa kanila. Iba yung, may pagkakaiba man sila, pero angkinin mo silang kapamilya mo. At ganun po ang simbahan. Tama po ba? And then sabi dyan, those who are weak in faith. Ano ba yung weak in faith dito? Kung isipin natin, ito ba yung mga mahina sa pananampalataya? No. Yung mga weak in faith dito ay sila po yung mga may limited lang na kaalaman doon sa particular na bagay. Okay? Not totally na sobrang hina nila sa pananampalataya. Possible, baka mahina din sila sa faith, pero ang tinutukoy ni Apostle Pablo dito, yung meron silang dinidiscuss, pero hindi nila maintindihan. Yun po yung sinasabi ni Apostle Pablo dito. Ulitin ko po, no? Yung to accept means to receive Him in the family of God. But, not of course, to tolerate yung mga wrongdoings. Okay? Bakit po natin i-accept yung bautismo po sa atin? Bakit natin tatanggapin? By the way, itong message naman na ito, ay hindi naman ko masyado mabigat po ito sa atin. Kasi, actually, dito naman sa family ng JDC, ay tayo naman po ay nagkakaisa. Amen po ba? Amen. Nakikita ko po yung pagkakaisa natin dito. Kaya, salamat sa Panginoon. Now, bakit natin i-accept yung bautismo po sa atin? Kasi sabi ng Bible, Romans chapter 15, verse 7, basahin nga po natin. Therefore, accept each other as Christ has accepted you so that God will be given glory. Bakit natin i-accept yung bautismo sa atin? Na minsan, hindi natin trip yung ugali or hindi natin trip yung personality kasi po, in-accept po siya ni Christ. That is the very reason kung bakit natin tatanggapin ang bautismo po sa atin. Kaya nga dito sa church, no? Welcome po, kahit sino. Kasi kahit sino naman po ay tatanggapin ng ating Panginoon. Tama? Kailangan nating ma-establish sa atin to na lahat tayo ay pare-parehong tinanggap ng ating Panginoon. Pangalawa po is avoiding judging. Avoiding judging. Not just accept, kundi iwasan nating manghusga. Hindi porket parang hindi niya maunawaan yung isang bagay o some issues ay hindi na siya totoong Christian. Lalo-lalo na kung galing man siya sa ibang simbahan. Now, merong issue. Yung issue ng diet at saka day. Yung pagkain at saka yung araw ng pamamahinga. Tingnan niyo po, anong sabi ng Bible sa atin? Sabi diyan, may naniniwalang maaari siyang kumain ng anuman, ngunit gulay lamang ang kinakain ng mahihina sa kanyang paniniwala. Huwag hamakin ng taong kumakain ng anuman ang taong kumakain ng gulay lamang. Ibig sabihin, huwag mong husgahan. Yung dietary practice niya. Kung ang kinakain niya ay gulay lang, base doon sa kanyang pag-unawa sa Biblia, o base sa pag-unawa niya sa kanyang buhay, it's okay lang yun. No? And then sabi diyan, huwag hamakin ng taong kumakain ng anuman ang taong kumakain ng gulay lamang. At huwag namang hatulan ng kumakain ng gulay lamang ang taong kumakain ng anuman, sapagkat siya'y tinatanggap din ng Diyos. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible sa atin. Sino ka upang humatol sa lingkod ng iba? Ang Panginoon lamang niya ang makakahatol kung siya ay karapat-dapat o hindi. At ituturing naman siyang karapat-dapat sapagkat kayang gawin iyon ng Panginoon. Now, sabi ko nga po sa inyo kanina, no, yung context, yung mga Gentile po, ang practice po kasi nila ganito. Yung binibenta nila sa palengke, mga karne,
bago nila ibenta yun, inaalay nila yun sa Diyos-Diyosan. Of course, pag ikaw Hudyo, ay mag-react ka. Tapos, ibenta sa palengke, tapos bibilhin. And then, pag binili, sabi, lulutuin. Kaya yung pag sa fellowship nga, may nagdala ng adobo, bulalo, no? Tapos, chicken curry, o yung iba naman, gulay lang, di ba? Sasabihin ng iba, aba, bakit nagdadala siya ng ganyang pagkain dito? Di ba inalay yan sa, sa Diyos-Diyosan? No? Dapat hindi gano'n. At sasabihin naman ng na nagdadala ng gulay, sasabihin naman nung nagdadala ng karne, bakit gulay lang kinakain niya? Eh di ba parang boring naman ang buhay niya, gulay lang yung kinakain niya? Di ba? Tama po? Kaya, ano ibig sabihin, no? Na yung ating pananampalataya po ay hindi po siya nanghusgahan lang sa ganitong practice lang sa pagkain. Tama? For example, yung iba, no? Sino dito kumakain sa piyesta? Yan, di ba? Oh. Yung iba kumakain sa piyesta. Di ba sinasabi nila, ay, bawal kainin yan kasi inaalay niya sa Diyos-Diyosan yan. Di ba? Yung iba naman, ayaw. Yung iba naman, kumakain. Di ba? Pero, sabi ng Bible sa atin, hindi daw natin dapat silang husgahan base doon sa kanilang kinakain. Okay? Tama po ba? Kaya, another thing, dito sa for example, isingin ko lang, no? Another thing is yung sa araw ng pamamahinga. Kasi dito, diniscuss din, kailan ba talaga yung araw ng pagsamba? Di ba sa atin, anong araw tayo nang sumasamba? Sunday. Di ba? Pero, sa ibang lugar po, for example po, ang iba, sa mga Hudyo po, ang araw ng pagsamba po nila, anong araw? Sabado. O sa Middle East po, ay Friday. Di ba? Ngayon, ang sabi ng Bible, hindi issue yung kung anong araw. Ang principle ay sabi ng Diyos sa Exodus ay 6 na araw magtatrabaho, sa isang araw ay magpapahinga. Kaya either Friday, either Saturday, either Sunday, pinapractice natin based on the resurrection, doon tayo sumusunod sa araw ng muling pagkabuhay ng Panginoon, pero hindi yun issue. Kasi po, ang issue, ang utos ay magtrabaho ka sa 6 na araw, sa isang araw, magpahinga ka. Mag-worship ka sa Panginoon. Kaya either anong araw po. Kasi po magkakaproblema po tayo. Ngayon po, anong araw po sa Amerika ngayon? Saturday. Di ba? Kailan po ang simba nila? Sunday, bukas pa simba nila, o Monday sa atin. Di ba? Kaya hindi issue ang araw ng pagsamba. Sa madaling salita, hindi pinagtatalunan ang araw ng kung anong araw. Basta sumamba ka. Basta mag-worship ka sa Panginoon. Now, so of course, sa atin dito, wala naman tayong pagsamba na ibang araw at ibang oras, no? Ngayon, ang gagawin natin, sisikapin natin na magsimba na kung gusto mo talaga umatin dito ng Sunday. Okay? Amen ba? Nandiyan pa kayo? Ayan, sabi dyan, avoid judging and being a stumbling block. Napakahalaga po nito. Huwag daw maghusga, base sa kinakain niya, o base sa anong araw ang gusto niya, at huwag daw po tayong maging kakisuran ng ibang tao. Sa paanong paraan, tingnan niyo po, sabi ng Bible, huwag na tayong humatol sa isa't isa, huwag rin tayong magiging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng ating kapatid. Dahil sa aking pagipag-isa sa Panginoong Hesus, natitiyak kong walang anumang likas na marumi. Sabi naman ni Jesus yan Ano nagpapalumi sa tao? Yung pumapasok daw. No, hindi yung lumalabas. No? Kaya sabi ng Bible, lahat nilinis na ng Panginoon. Of course, we respect yung merong medically reason kung bakit niya hindi kinakain yun. Pero sa Bible po, lahat po ay nilinis na ng Panginoon. Kahit po yung blood. But we respect yung mga hindi kumakain ng blood. No? Kasi dahil, of course, may dumi naman talaga ang dugo. And
sa Old Testament, it symbolized life. No? That's why parang hindi kinakain. Pero sa New Testament po, lahat po ay tanggap dinilis na ng ating Panginoon. Amen? Base po sa kanyang personal na conviction. At ang sabi ng Bible sa atin, kaya kung dahil sa kinakain mo ay natitisod ang iyong kapatid, hindi na iyon sa pag-ibig ang ginagawa mo. Huwag mong ipahamak ang taong tinubos ng kamatayan ni Kristo dahil sa iyong kinakain. Kaya balikan ko po yung sa piyesta, no? Yung iba, okay lang kumain ng piyesta. Pero, huwag mo namang ipakita dun sa ayaw kumain, dun sa hindi niya naintindihan. Huwag mo ipilit dun sa kanya. Kumakain ka, pero huwag mo na ka pa. Sis, nandito kami sa piyesta, chat mo pa, ayaw na nga niya eh. Baka matisod pa siya, di ba? Tama po ba? Ibig sabihin, sabi diyan, wala lang pag-ibig doon. Nagiging katisuran na ang mga bagay na yun, inaasal, kumbaga parang inaasal na natin. So, kumbaga sa madaling salita mga kapatid, no? Huwag tayong mahusga doon sa kinakain ng iba, pero huwag din tayo maging katisuran ng iba dahil sa ating practices at sa ating paniniwala. Okay? Amen ba? Tayong malalakas, basahin na po natin ito. Tayong malalakas sa paniniwala ay dapat tumulong sa mahihina at huwag pansariling kasiyahan lamang ang ating isipin. Okay? Kaya, avoid judging and avoid being stumbling block to other people. Pangatlo po, appreciate our differences. Alam niyo po, sa Christian faith po, meron tinatawag na differences po. No? Meron tinatawag na major and minor. Yung mga major, ito po yung mga essential sa faith, yung mga mahalaga na dapat nating pahalagaan at dapat strong tayo dito. No? Dapat, kung pwede lang makipagpatayan dito sa mga major things na to, pwedeng gawin. Kasi nga, mahalaga to, hindi pwedeng baliin po ito. At yung may mga minor naman po, mga minor sa Christian faith, na okay lang na magkakaiba po tayo. Kahit po sa mag-asawa po, di ba? Tama po ba? Sino dito, na-realize mo na asawa mo, iba sa'yo? Di ba nung una, parang compatible kayo, parang gusto mo siya compatible. Pero nagsama na kayo, parang na-realize mo na magkaiba pala tayo. Tama po ba? From time to time. Tama? Kaya anong dapat natin gawin? Magkasundo tayo sa mahalagang bagay, sa minor, pwede natin palagpasin. Tama? Kaya mahalaga po, major and minor. Sabi po dalawa, saan mo si Jen? Ay, sakto wala. Ano dyan? Okay. Ayan, sa mag-asawa po, di ba? Kami ni Jen po, usapan po namin ganito. No? Pag major, ako magdi-decide. Pag minor po, siya. Na pag minor, siya. Kaya yun ang usapan namin. Pag major, ako. Pag minor, siya. Kaya sa loob po ng 6 years po, wala pa po kami ginagawang major decision. Pero minor. Siya pala malagi na susunod. Okay. Nandiyan ba? Okay. Hindi naman nakikinig, no? Okay po. Joke lang po yun, no? Pero may halong totoo. Yan po, sa faith po, ganito, no? Sa faith, dapat nagkakaisa tayo dito sa bagay na ito, no? For example po, major thing ito sa faith natin, the nature of God. Yung Trinity, mayroong God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Dapat hindi tayo nagkakaiba dito. Naniniwala tayo na ang Diyos ay isa triune God. Ano pa po? Yung deity ni Jesus. Ibig sabihin yung deity is yung pagka-Diyos niya. Dapat nagkakaisa tayo na ang Diyos, si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao. Kasi mayroong paniniwala na si Jesus ay tao lang, hindi Diyos. Meron na bang, naniniwala na Diyos lang, hindi tao. Dapat po nagkakaisa tayo dito. Di ba may group sa ibang lugar, di ba yung Iglesia No Cristo. No Cristo sila kasi wala, di ba? Ibig sabihin, hindi tayo nakikisang-ayon dun sa bagay na yon. Kasi nga, naniniwala tayo, sabi ng Bible, Jesus is God, at the same time, He is man. Salvation through faith, hindi by good works. No? Jesus' death and resurrection. Tama? Handa tayo makipagpatayan dyan. Kasi
Hindi pwedeng hindi namatay si Jesus, mababaliwala yung ating pananampalataya. Hindi rin pwedeng hindi nabuhay si Jesus. Kasi sabi ng Bible, mababaliwala yung ating pananampalataya. Authority of the Bible. Ang pinakamataas po sa atin dito ay yung sinasabi hindi ng pastor, hindi ng church, hindi ng Christian leaders, kundi ang sinasabi po ng Bible. Na? Kaya po ang pagkapastor, nagsasabi ng against the Bible, huwag niyo pong paniniwalaan. Kasi ang final authority natin ay yung salita ng Diyos. Ano pa? Yung second coming. Now, ano naman po yung mga minor things? Sa Christianity po, mayroong mga minor things. For example po, yung worship style. Yung iba nga, traditional, hymnal, kumakanta na hymn lang, walang instrument, walang drums. It's okay. Kung doon sila, yun ang gusto nila, ang pagsamba. Meron naman, contemporary. Bulba na, tapos sumasayaw na yung, di ba sa Africa, nakita na ba kayo ng mga pagsamba sa Africa, grabe yung gumaganon-ganon yung sound leader o yung kumakanta. Di ba? Ano pa? Pero minor yan. Hindi ka nakikipagpatayan, hindi ka nakikipag-arguments dyan. In fact, you can celebrate our differences. Ano pa po? Yung end times. Kailan ba babalik si Jesus? Yung iba naniniwala, pre-trib, bago yung tribulation. May kakilala akong pastor, kaklase ko, sabi niya, ako gusto ko, mid-trib eh. Yung bang madadaanan ko yung kaguluhan talaga? Gusto ko yung makita talaga kung totoo ba talaga akong Christian. Paniniwala niya yun. No? Meron naman post-trib, mga ganon. Iba naman, for example po, baptism. Alam niyo ba, may mga simbahan na nagdi-divide dahil po sa baptism. Kasi po, inisip nila, ay, ang baptism dapat sprinkle lang. Yung pisik lang. No? Ay, hindi. Ang baptism dapat lubog. No? At, naging wala yung simbahan dahil doon. Dahil lang doon gusto namin, sprinkle lang. Gusto namin lubog. Meron pa nga gusto namin yung lubog 3 beses. The name of the Father, the Son, gumagano na the Holy Spirit, di ba? 3. Minor, it's a minor thing. Kung gusto mo, injection, baptism mo, di ba? Okay lang. Kasi ang symbol of the baptism is new life in Christ. Yung kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoon is a minor thing. Ano pa po? Ano pa po? Speaking in tongues, laying of hands. Ako, di ba, minsan nakakapunta tayo sa mga simbahan, speaking in tongues, laying of hands. Kung ikaw, hindi mo na-experience yun, dahil doon, hindi ka naniniwala, it's okay. But respect them, those who are doing that. Tama? Wag mo namang, parang namangha ka, dadalhin mo, tapos kukunwari, magkaganon-ganon ka. Hindi naman ganon, no? Church government, at minsan nga, nagkakasunod dahil sa kulay ng kortina eh. Di ba yung mga simbahan, di ba? Nagkakaaway-away dahil sa, gusto ko ganito, ganyan. It's a minor thing po. Kaya ang dapat natin gawin po, we should appreciate, differences. Celebrate differences po. Amen? Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, na-appreciate kita, kahit ganyan ka. Okay. Okay. Parang totoo parang totoo Kaya po, alam niyo po, sometimes may mga bagay na disagree tayo. But we should consider, major ba to? Minor. Dapat ko ba itong palagpasin? Ako po, minsan nakakabisit din ako sa ibang church. And may mga pagkakataon na nakita ko iba yung way ng kanilang pagsamba. But ako minsan napapangiti na lang ako. Pero, minsan hindi ko rin, parang hindi ako sangayon sa ginagawa nila. Pero, pag minor lang, it's okay. No? Pero pag major, sabi nila, Jesus hindi God, I will not follow them. Tama? I will not follow them. Kaya yung differences, pwedeng mag-create ng conflict, kaguluhan, pero po ang differences po ay pwedeng mag-create po ng balance, harmony. Kaya kung katabi mo asawa mo, talagang sabihin mo sa kanya second time, I appreciate you. I appreciate you. Okay? Mamaya baguhin mo sa asawa mo, okay? Yan. Sabi ng Bible po, tingnan niyo po. Basahin po natin.
Iba, walang sinuman sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Kung tayo nabubuhay, para sa Panginoon tayo nabubuhay. At kung tayo'y mamamatay, para sa Panginoon tayo mamamatay. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Tama? Tama po ba? Hindi tayo pro people. Lalo-lalo na sa politics, hindi tayo pro ganitong kulay. Tayo po ay pro Jesus. No, yun po yung ating gustong mangyari po sa buhay natin. Inaalay natin yung ating buhay po para sa ating Panginoon. Despite of our differences. Sa politika, we respect kung ganito ang gusto mo, ganito ang sinong gusto mo, okay lang po yan. Basta, follow Jesus po tayong lahat. Amen? Kasi si Jesus po, siya po yung nagligtas sa atin, nagtubos sa atin, at patuloy na nagbabago sa atin. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Praise God po. Now, pang-apat po is, lastly po is, advance unity. Promote unity. Promote unity. Hindi maiwasan yung differences, yung sometimes yung conflict, but always choose to unite. Always choose peace. Now, sabi ng Bible sa atin, 14:17, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin. Ito ay tungkol sa matuwid na pamumuhay, kapayapaan at kagalakan sa ipagkakaloob ng Espiritu Santo. Tama po ba mga kapatid? Kaya ang tanong is, tayo ba habang nandito tayo sa faith natin, lalo ba tayong nagiging matuwid sa ating buhay? Nasusunod ba natin si Jesus sa ating pamumuhay? Lalo ba tayong nagagalak, nagkakaroon tayo ng kagalakan sa ating mga buhay? No, kasi minsan, ang gusto ng mga tao, gusto ng mga Christian, gusto nila madami silang alam. Gusto nila madami silang involvement o anumang mga bagay, no? Pero ang pinakabasihan pa rin, yung ating buhay po, na bago po ba ng ating Panginoon. Amen? Sabi diyan, ang verse 18, ang naglilingkod kay Kristo ng may ganitong kaisipan ay kinalulugdan ng Diyos at iginagalang ng mga tao. No? Kaya't lagi nating pagsikapang gawin ang mga bagay na makakapagdulot ng kapayapaan at makakapagpalakas sa isa't isa. Yun ang pagsikapan natin. No, na magpalakasan tayo, magtulungan tayo. Kung meron tayong hindi gusto sa kapwa natin, huwag nating ikwento sa ibang tao, huwag natin sa i-chismis, bagkus tulungan po natin sila sa anumang kanilang mga kahinaan. Marahil siya po ay dinidil ng Panginoon doon sa bagay na yon. Magpalakasan po tayo sapagkat yun po ang gusto ng ating Panginoon. Ganda sa English po sabi sa verse 19, so then let us aim for harmony in the church and try to build each other up. Try to build each other up. Do you have this heart po sa kapwa mo? Na itong kapwa ko, gusto ko siyang tulungan na lumago sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. At yun ang gusto ng Panginoon. Tingnan niyo po, Galatians 5:13. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya, ngunit huwag naman ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang hilig na naman, kundi maglingkod kayo sa isa't isa sa diwa ng pag-ibig. Praise God. Kasi po, ang sabi ng Bible, sapagkat ang buong kautusan ay nauuwi sa isang pangungusap. Ano sabi? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig sa iyong sarili. Kasi, verse 15, tignan niyo po, basahin natin. Ngunit kung kayo'y magkakagatan at magsasakmalang parang mga hayop, mag-iingat kayo at baka tuluyan ninyo sirain ang isa't isa. Kaya mga kapatid, what is the message today? We should unite in Christ and strengthen one another. Be a blessing. Build up someone's faith. Magtulungan para lumago sa pananampalataya. Avoid judging. Avoid being stumbling block sa kapwa natin. Accept differences. Appreciate differences. Because that's
how God created us uniquely. And that is God's beauty, God's design sa atin po. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Sige po, tayo lahat po ay sandaling yung mukha at panalangin. Aming Diyos, Ama, salamat po sa iyong kabutihan po sa aming Panginoon. Iniligtas niyo po kami at nilagay niyo po kami sa isang pamilya. Nagpapasalamat kami, O Diyos. Lord, sa JTC family, sa family na ito, Panginoon. Bagamat, Lord, kami ay may mga pagkakaiba, pero hindi po aksidente, Panginoon, na nandito kami. Dito kami nilagay niyo po, O Diyos. Kayo po ang nagdala sa amin dito. Upang maging kagamit-gamit kami dito at upang maging pagpapala kami at kalakasan kami sa aming kapwa, Panginoon. Lord, patawarin niyo rin po kami, O Diyos, kung minsan nagiging katitsulan kami, Lord, sa aming kapwa. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung minsan, O Diyos, ay nagiging nakapag-husga kami, Panginoon. Iyon po ay dahil po sa aming mga kahinaan at limitadong nakikita, Panginoon. But Lord, thank you for reminding us, Lord, that we should build up one another's faith and we should love one another because this is your greatest commandment to God. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan pa natin si Lord.